Sama-sama tayong magiging Saksi! Igan bumuelta si Pangulong Bongbong Marcos sa mga akusasyon laban sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kabilang na ang pagiging drug addict umano. Ayon kay Pangulong Marcos, baka epekto ito ng gamot na iniinom ng dating Pangulo. Saksi, si Ian Cruz. May drug addict tayo na presidente. Mabibigat ang mga binitawang salita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang prayer rally sa Davao City. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Binanggit pa niya ang tungkol sa kinakaharap na kaso sa International Criminal Court o ICC. Bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC? Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. Partikular ding binatikos ng dating Pangulo ang mga hakbang para baguhin ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. What's wrong with the Constitution? Tell me kung hindi yung inyong ambisyon. The real purpose itong constitutional changes sa People's Initiative is really to perpetuate those who are in power. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman, at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister. Ang tingin daw niyang pakay nito, mapalitan ang sistema ng gobyerno mula presidential patungong parliamentary system. Alam mo, parliament, ang ambisyon niyan, karamihan, galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez. Sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, Bingbong. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Ikaw, Mr. President, hintayin mo yung 6 years. Kalimutan mo na yung kay Romualdez kasi yan ang magpahamak sa iyo. At maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. Kaya hindi na ako magtatagal. Yun lang ang dasal ko. Reject. Protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan! Habang nagtatalumpati si Duterte, naroon ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos pero di siya nagbigay ng pahayag. Naroon din ang magkakapatid na sina Vice President Sara Duterte, Congressman Paulo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Bago ang rally, dumalo sa isang pagtitipon si Mayor Baste kung saan hinamon niya ang Pangulo. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Sa isang pahayag, sinabi ni VP Sara na di pa niya nakakausap ang kapatid kaugnay sa panawagan nitong mag-resign ng Pangulo. Pero tingin niya, dala lang ito ng pagmamahal sa kanya ng kapatid at sa sentimentong hindi nararapat sa bise
ang natatanggap umanong kasuklam-suklam na pagtrato ng ilang nasa paligid ng Pangulo. Bago magtungo sa pre-rally, dumalo muna ang bise sa Bagong Pilipinas kick-off rally na pinangunahan ng Pangulo. Bilin doon ni Pangulong Marcos sa mga taga-gobyerno, bawal ang tamad, makupad, di tapat, mapang-api at naghahari-harian. Bagong Pilipinas is not a new partisan coalition in disguise. It is a master plan for genuine development to benefits of all our people. Bagong Pilipinas serves no narrow political interests. It serves the people. Sa departure ceremony para sa Vietnam State Visit ni Pangulong Marcos sa Villamor Air Base kanina, nagbeso at nag-usap sina VP Sara at Pangulong Marcos. Itinalagang caretaker ng gobyerno ang bise. Bago umalis, sinagot ni Pangulong Marcos ang mga tanong ng media kaugnay sa mga sinabi kagabi ng dating Pangulong Duterte. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. Kaya palagay ko kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. Sinubukan pa ng Malacanang press corps na tanungin ang Pangulo ukol sa sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umunoy gumagamit siya ng illegal na droga, bagay na tinawanan lang ng Pangulo. Sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang yung... Okay na tayo. Don't even dignify. Ang PIDEA, pinabulaanan ng mga sinabi ni Duterte. The PIDEA asserts that President Marcos Jr. is not and was never in its watch list. Hindi naman po yan ibig sabihin na just because we're under the office of the President, we will favor the President. Dagdag pa ng PIDEA, kapag ang isang pangalan ay nailagay sa drug watch list, hindi na ito mabubura. Maaari lang mabago ang klasifikasyon. Hindi rin daw lumutang ang pangalan ng Pangulo kahit noong panahon mismo ni Duterte sa Malacanang. Ganon din ang sabi ng Philippine National Police. On the part of the PNP, sir, we have not seen any document or list na nandun po ang pangalan ng ating presidente. Hamon naman ni House Speaker Martin Romualdez kina dating Pangulong Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte maglabas ng ebidensya. Sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Diba? Tigilan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Please lang. Buwelta pa ng Speaker sa dating Pangulo. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailangang iharap mo yung batas na baka na ilabag mo yung sa administrasyon mo. Pinaalala pa ni Romualdez na pro-charter changes si Duterte noong Pangulo siya pero walang nangyari. Yung plataforma, kaya nanalo siya, ay federalismo. Mukhang hindi niya nakayanan. Ngayon na lang may nag-uunsad na magandang move for charter amendments. Baka nakikita niya na yung hindi niya magagawa, baka mangyari na ngayon, kaya baka sinisiraan niya. Nanawagan din si Romualdez sa mga Duterte na igalang ang Pangulo. Sa gitna ng patot sa dahan ng magkabilang kampo at panawagan ni Duterte sa PNP at AFP na protektahan ang konstitusyon, sinabi ng PNP na ginagawa nila ito. Nananatili rin daw buo ang PNP. Ang PNP should and will always remain a political organization po. Hindi naman direktang sinagot ng Armed Forces of the Philippines ang mga pahayag ng dating Pangulo. Pero sabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., kaugnay ng panawagan ni Pangulong Marcos para sa national transformation, mananatili nila ang AFP bilang isang profesional na military organization tapat sa saligang batas, sa chain of command at sa taong bayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.